bahagyang tumaas ang inflation rate sa bansa nitong nakaraang buwan. Yan po yung bilis ng paggalaw ng presyo ng mga bilihin sa merkado. Mamimili man o tindera, umaaray na. Nakatutok si PR Kanghel. Ang magkakasunod na paghagupit ng bagyong Hener at Habagat noong nakaraang buwan, di lang nagdulot ng pinsala sa mga buhay at ari-arian ng ating mga kababayan sa Luzon, maging sa ekonomiya ng buong bansa nakaapekto. Ayon sa National Statistics Office, umakyat ng bahagya ang inflation rate ng bansa noong nakaraang buwan sa 3.8%. Ito na ang pinakamataas na inflation rate simula Pebrero ngayong taon. Ang naapektuhan talaga yung vegetables. Tapos pati yung fish kasi yung the stormy weather conditions restricted the fishing activities during the month. So, syempre, nag-limited yung supply. So, pag nag-low yung supply, increase ang pressure. Bukod dito, nagtaas din daw ang presyo ng prutas, bigas, karne at asukal, pati na rin ang mga produktong petrolyo. Buwan-buwan sinusukat ng NSO ang inflation rate o ang bilis ng paggalaw ng presyo ng mga bilihin sa merkado. Isa po kasi itong indikasyon ng paglakas o paghina ng ating ekonomiya base sa kakayahan ng bawat Pilipino na bumili ng mga pangunahing produkto. Isa sa mga nakaramdam ng epekto ng inflation rate si Aling Florencia Reyes, tindera ng tinapay at mga inumin sa pwesto ito sa Santa Mesa, Maynila. Dati-rati halos mapuno niya ang pwesto niya sa halagang 1,000 piso. Pero dahil kakaunti na lamang ang bumibili ngayon ng kanyang mga paninda, humina raw ang kanyang kita. Kung kaya hindi na rin niya napuno ngayon ang kanyang mga paninda. Mahal bibili ngayon, may pera ngayon talaga. May pera ngayon. Kaya tuloy ang ibang mga misis kanya-kanyang diskarte na lamang. Nagtitipid, nagsasideline sa mga bahay-bahay. Kinukuha ang tagaluto, tagalaba para makadagdag sweldo sa asawa ko. Budget na budget. Anong budget? Ay, mahigpit na mahigpit talaga. Yung hindi kailangan bilhin, hindi binibili. Kung ikukumpara ang inflation rate noong nakaraang taon, mas mababa pa rin ngayon. At umaasa ang NSO mananatili sa 3.5% ang magiging average inflation rate sa taong 2012. Kaya hindi nababahala ang palasyo sa balitang ito. Well, number one, it's still within the expected range of 3 to 5% and it's manageable. Isa sa pinagbabatayan ng mga kumpanya ang inflation rate sa pagtaas ng sweldo ng kanilang manggagawa. Ang mga bangko sa ibinibigay nilang pautang. Gayon din ang mga eskwelahan sa pagtaas ng tuition taon-taon. PR Kanghel, nakatutok, 24 oras.